Reaction mo? Sobrang hindi ko in-expect yon na magiging emotional at malalim talaga yung maituturo sa audiences. Kasi when you were reading the script, it really takes you to every direction possible. So talagang hindi mo alam kung ano yung expect mo. Nakakatuwa na napasaya namin yung mga audience, tapos natutunan din namin na may naituro kaming magandang leksyon. Pero ikaw, ano mismo ang takeaway mo? Anong natutunan mo sa film? Ako, ang takeaway ko sa film, siguro madali na masamain natin yung intention ng mga tao, lalo na kung nasasaktan tayo, bago pa natin subukan na intindihin kung ano talaga, kung saan talaga sila nanggagaling. Nadadala na tayo ng emosyon natin. Pero hindi natin alam na, like most things in our life, kahit saan tayo dalhin, meron pala tong bigger lesson na kailangan natin matutunan without us knowing. Nakaranas ka na ba ng prank? Na-prank ka na ba? O mahilig ka rin ba mang-prank? Mahilig ako mang-prank, pero mga harmless pranks lang around the house. Hindi pa yung mga malalim. Napikon ka ba sa prank? May times Ever. na napikon ka sa prank? Wala pa naman. Mahilig din kasi akong gumante. Parang love language ko rin yung bullying, pakikipag-asaran, ganun. Love language? Yes. Hindi ba naging prank minsan sa'yo ang love? Ano nga sinasabi ko sa inyo kaya hindi ako lumalabas sa cinema eh. Diba? O hindi to prank ka? Medyo naging prank na rin sa akin kahit pa paano yung love kasi parang gugulat ka, ay, ganun pala. Hindi mo alam na may ganun pala o ganun pala yung mga matututunan mo, pero sa napakahirap na paraan. Kailangan mo munang mabaliw bago mo siya matutunan. Ano yung lesson na yon? Oo nga, sa prank na yun. Dun Sa sa- prank na yun. Love! Doon sa love na yon, sa love life na yun, sa love na nangyari sa iyo recently. I think the lesson that I learned from that is no matter where life takes you, kahit gaano kataas o kaliwa kanan, dapat maalala mo kung sino ka. Kasi madali na kapag napaakyat ka dito, makalimutan mo kung sino ka, madala ka sa mga pangyayari, tapos medyo mahirap na makabangon doon kung andun ka na sa baba o kaya. Pero yun nga, after everything, and ngayon na nakabalik na ulit ako sa kung sino ako, malaking bagay sa akin na napagdaanan ko yung lahat. Because it wouldn't make me stronger. It wouldn't make me who I am now. And I'm thankful that I'm better for it. Sino-sino nakatulong para And makabangon paano ka? ka Mag-bloom ka muli. Oo. Di ba? Maraming bagay. Una, lumayo muna ako sa Manila. Nag-take a break din ako sa social media. And then, I went back to my mom, to my lola, my family. Ganun pala, no? Kapag may pinagdadaanan ka sobrang Babalik sa bigat, babalik at babalik ka Family sa talaga. pamilya mo. O kahit Nawala yung mga toxic. yes, wala ka dun sa gitna nung mga pangyayari. Hindi mo na sila nakakasalamuha. Hindi na rin ako nakikibalita. And it took me a year, right? But we're here now and I'm back and I'm ready na ulit. Pero paano ka nakabalik? Anong ginawa mo? Aside from umalis ng Maynila. Actually, medyo hindi ko alam kung paano siya nangyari. Parang may sort of depression din syempre na pagdadaanan mo and kailangan mo siyang daanan talaga. Hindi mo siya pwedeng takasan. So maraming mga panahon na mag-isa ako sa kwarto ko na niraramdam ko lang lahat ng yon hanggang sa naintindihan ko nga why everything had to happen, and then unti-unti talaga siya na kung kailan ka ready, wag mong pilitin, pero kung kailan ka ready, dun ka na bumalik. Happy ka ba ngayon? Sobrang saya ko. I'm at peace and I'm ready for new opportunities. Yan. Saan Anong nanggagaling yung happiness na yun ngayon? Within. Okay. Nanggagaling siya sa loob ko kasi wala na rin akong galit o inis o sa kahit anuman o sa kahit sino. So, Saan buo na ulit yung Nagalit puso at ko. nainis ka ba talaga? Siyempre noon? naman. Bilang tao naman tayo, nasasaktan tayo at yung mga hindi natin sinasadya na magwawala tayo, mag-live tayo, ganun. Dala na rin siguro yun ng heartbreak, ng heartache, and we need to forgive ourselves for that also, yung mga reaction natin sa mga... Happy na single? Yes. oo. Anong pinaka-happy na birthday mo? Sa memory mo? Pinaka-happy na birthday ko? I think, ano ba? I was 18 and I haven't seen my real dad in about
11 years siguro noon. Tapos 18 roses and then bigla siyang lumabas. Siya yung pang... Bigla siya lumabas. That was Tanay. my happiest birthday. Pag, for example lang, nakikita mo na siya on TV, paano ka na nag-react? Ngayon, I just wish him well. Sana nakakaya niya lahat ng mga nangyayari at sana yung pagkakakilala ko sa kanya bilang mabuting tao, panghawakan niya kahit ano pang harapin nila. Lalo na, syempre, pabigat ng pabigat, diba? Yung mga nangyayari. Yun lang. Naniniwala naman ako na he has a good head on his shoulders. I believe in his integrity. Mabait naman yun, matalino at may pakialam talaga sa taong bayan. So, sana lang wag niyang kalimutan yun at lagi niyang pangawakan yung tama. Ba't nafe-feel ko yung pagmamahal? Whilst, habang sinasabi mo yan. Kasi po, hindi naman mawawala yung pagmamahal. So, nandun pa rin. Opo. Pero hindi na siya romantic. I will always love and be thankful for him and everything that I learned from that. Concern, ano. Pero wala lang communication talaga. Putol. Wala na at all. Last na nung Christmas, we just said Merry Christmas to each other, or I think New Year. And we just wish each other well. Hindi na kayo nun. Hindi na. Okay. Pero we can say ba na friends na lang? Pwedeng Or- maging friends? Or... or wala? Possible. Why not? I haven't seen him since, it all happened also. Yung present ba nakikita mo? Hindi, kasi hindi ako nagmamanila, hindi ako lumalabas. So hindi kayo nabibigyan ng chance Ngayon pa lang ako lumalabas-labas ulit. So pag nag-promote ka, posibleng mag-cruise ang landas yun ng present. Possible. But I Walang don't know. binabanggit na pa. Nagkaintindihan. Walang minimensionan eh, pero nagkakaintindihan na. Pero hindi kayo nagkasalubong ni Kylie? Oh, yeah. Siya na Para malinaw, di ba? Baka may ibang... Kasi sa dami ng nalilink. Hindi pa naman ulit. Okay. Yeah. Walang ganon. Kasi bagay, sa interview kasi ni Ray, dininay naman, di ba? Friends lang sila. Pero kasi nung kayo kasi nun, like sa medyo na iba yung takbo ng career mo, na minili ka na I think ng project. Hindi na nailabas Hindi yung na palabas ano. yung Yeah, pelikula mo na meron medyo na. daring talaga. Ikaw ba open ka na ngayon sa nagawa mo dati or hindi ayaw mo nang balikan na rin yun? I think depende pa rin po talaga sa project kung talagang sobrang worth it nung script. Why not? Okay. At least wala nang may nagbabawal, ganyan, wala nang ano. Yeah, hindi. Oo, syempre naintindihan ko naman kung saan siya nanggagaling noon. Tama. Okay. Okay, Ang next, picture ang Ano, ayaw mo na ba ng politician's boy? yun nga ang sa tanong ko sa akin. Ang next boyfriend mo ba, gusto mo ba Maingat ka na ba artista, pag- artista or Next boyfriend, siguro, hindi ko alam, hindi ko masabi kasi hindi ako nag-entertain pa okay. as of now. But I'm open na ulit to, meeting new people. Pero hindi ko naiisip kung dapat ba hindi na politician kasi may mga umaaligid pa rin ng mga ganon, mga businessman, mga politician. But I think gusto ko muna talagang kilalanin ng mabuti, maging magkaibigan muna before anything. Nag-entertain ka na ng super. Nami-meet ko lang, mga nakakausap lang, pero hindi pa bukas to ligaw or dating. Ganun. no, wala pang dating? Wala no? pa. Okay. May message ka kay ko. Ako, I wish you well all the time. That's it. Take care. And thank you so much for everything that you taught me. Ay, parang ako yung na-hurts. Marami na yan. Grabe naman. Thank you. Thank you so much.